mababa ang tsansa ng ulan sa susunod na 3 araw at sa Biyernes, magiging maulap at maulan. Sa Visayas, asahan ng mahinang ulan lalong-lalo na dyan sa may eastern section pagdating po ng gabi. Hapon naman makakaranas ang ulan dyan sa Zamboanga Peninsula, ARMM at Sorsogon Region sa buong Mindanao. El Nino update naman po tayo mga kapuso. Bumaba muli ang posibilidad na magka-El Nino ngayong taon. Ayon sa bagong datos ng International Research Institute, mula 66%, 58% na lamang po ang tsansang magka-El Nino bago matapos ang taon. At kung may weather questions kayo, ready po akong sagutin yan. Mag-post lamang sa I Am Ready Facebook page gamit ang hashtag na magtanong kay Mang Tani. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Susunod! Palasyo sa may... Nahuli kam na hinihipuan, kaya dapat matuto po tayong ipagtanggol ang ating sarili para huwag maging biktima. At yan po ang tinutukan ni Rida Reyes. Pananalisi ang karaniwang eksena na nahuhuli sana ng mga CCTV camera. Pero sa pagkakataong ito, hindi pera o kagamitan ang nanakaw, kundi dignidad ng babaeng ito. Kada araw, 3 kaso ng sexual harassment sa babae ang naitatala ng Philippine National Police. Isa sa mga naging biktima, si Kat. Nasa club ako, certain club, tapos naglalakad ako madilim. I was walking, tapos bigla may nanghipo sa akin. So I felt really helpless. Halos parehas lang ang nangyari kay Kat at sa biktima sa video na ito. Nakatalikod ang babae kaya hindi nakita ang lalaking papalapit. Napalingon ang salarin at bigla na lang hinipuan ng dalaga ng madaanan niya. Na-challenge yung ego niya, so kaya niya gagawin yon. Or pwede nating sabihin may challenge, merong ginagawa yung babae para i-challenge yung lalaki. Sabi ng ilang eksperto, hindi tama ang dinadahilan ng ilan na kaya nababastos ang babae ay dahil na rin sa itsura ng suot nito. Pero may mga instances na talagang kahit proper yung ayos, meron talagang lalaking bastos or minsan on drugs or lasing na pwedeng mangharas sa atin. So dapat may control ka sa sarili mo. Hindi mo rin naman masisisi yung mga babae. Ano man ang dahilan, sabi ng mga self-defense expert na importante pa rin na matuto ang mga babae kung paano maipagtatanggol ang sarili kapag nabiktima ng lalaking may masamang balak. Ang mga mata, ilong, sikmura at likod ang dapat asintahin. Siguro nag-react ka, nanipa ka, hindi, it will not stop there. Ireklamo mo. Tandaan mga kapuso, dapat maging laging mapanuri sa ating paligid. Hanapin kung saan ang pinakamalapit na istasyon ng pulis o kung saan pwedeng lumapit sakaling may mambastos. Mainam din kung mag-aaral ng basic self-defense techniques para maipagtanggol ang sarili sakaling magka-emergency. At higit sa lahat, huwag maging kampante para huwag maging biktima. Rida Reyes, Nakatuto, 24 Oras. Anibersaryo ng Bagyong Yolanda, personal po akong nagtungo sa Tacloban City para maghati ng magandang balita. Ibinigay na kasi natin ang 120 bagong tahanan sa ating Kapuso Village doon. Sa kabuuan, nakapagpatayo na tayo ng 172 bahay at matadagdagan pa yan para mabuo ang 403 bahay sa ating Kapuso Village sa Tacloban. Ang ulat na ito, handog namin sa lahat ng mga taus-pusong tumulong at nag-donate sa proyektong ito. Hindi sapat ang 1 taon para tuluyang maghilom ang mga sugat na iniwan ng Super Typhoon Yolanda. Kung masakit mawala ng isang miyembro ng pamilya, paano pa kaya kung 18 ang sabay-sabay na nawala? Unang nawala yung lola ko. Pangalawa, yung mga kapatid ko. 5 kapatid. Tapos yung mama ko. 9 na pamangkin. 1 pinsan at 1 bayaw. Bawat oras, minuto, segundo. Lagi mo naaalala eh. Kabilang si Melvin sa mga nabigyan ng unang 120 bahay sa ating Kapuso Village sa Tacloban City nitong Sabado sa mismong anibersaryo ng Bagyong Yolanda. Naalala namin, ma'am,
noong November 8, God. Umpisa pa lang ng panalangin, bumuhos na ang mga damdamin. Hindi po ang GMA Kapuso Foundation ang dapat nabigyan natin na malakas na palakpak. Kung hindi, ang napakaraming mga kababayan natin na nag-donate. Sobrang natutuwa ako, nakakatuwa kasi ang gaganda ng mga bahay. So talagang napakagandang pamasko to sa mga taong tiga-barangay. Isang taon pagkatapos ng bagyong Yolanda, marahil, sariwa pa rin sa lahat ng mga biktima ang sakit at pangunguli. Pero kung may napatunayan man tayo sa buong mundo pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo, ito ay ang kakayahan na magbayanihan para sa sabay-sabay nating pagbangon. Libo-libong lobo ang pinalipad sa bansang Germany at bilang paggunitayan sa ika-25 taong anibersaryo ng pagbaksak ng Berlin Wall. Sa Mexico naman, sinilaban ng mga demonstrador ang pinto ng tinatawag na Ceremonial Palace. Yan at iba pang mga balitang abroad ang tinutukan ni Mark Salazar. Sumugod ang mga demonstrador sa Ceremonial Palace ng Mexico. Sinira ang ilang bahagi sa kasinilaban ang pinto. Sa Guerrero State naman, sinunog pa ang ilang sasakyan. Bahagi pa rin ito ng protesta dahil sa pagkawala ng mahigit 40 estudyante noong Setyembre. Nauna nang sinabi ng Attorney General na minasaker daw ang mga mag-aaral. Ang ilan, sinilaban ng buhay. Hinihinalang gawa ito ng mga drug cartel na kasabwat umano ng mga pulis. Sa Espanya, 14 ang patay nang mahulog ang isang bus sa gilid ng kalsada. 32 pa sugatan. Patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng aksidente. Nagdeklara na rin ng 3 araw na pagluluksa para sa mga nasawi. Nagliwanag ang langit sa Germany sa engranding selebrasyon para sa ika-25 anibersaryo ng pagbagsak ng Berlin Wall. 7,000 umiilaw na lobo ang pinalipad sa mismong lugar kung saan dating nakatayo ang pader na naghihiwalay noon sa East at West Germany. Ang lamig ng panahon, pinainit ng kasiyahan. 1961 ang itayo ng komunistang East Germany, ang Berlin Wall. Mula noon, mahigit 100 East Germans ang napatay habang nagtatangkang tumakas patungong West Germany. Ang pagbagsak ng Berlin Wall noong 1989 ang tumapos din sa Cold War. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. At susunod, exclusive pa rin ang limos sa mga bata sa lansangan. Pero mag-ingat po, lalo't may mga nag-iimbento ng kwento, gaya ng isang bata sa litratong naging viral. At nakatutok si Trisha Zafra. Naging viral sa Facebook ang mga litratong ito ng isang bata na mamaga ang mukha at umiiyak. Ayon sa post, tambay sa isang fast food sa Recto sa Maynila ang bata na tubong late raw. Namatay raw sa bagyong Yolanda ang kanyang mga magulang at dinala sa Maynila ng kaibigan ng kanyang ina pero iniwan daw siya nito. Binigyan siya ng pagkain ng isang customer pero inagaw raw ng 2 pang batang pulubi tsaka siya binugbog. November 4 ng gabi, kinuha ang bata ni PO2 Jerry Diaz ng Malate Police matapos makarating sa kanya ang Facebook post. Ipina-medical check-up ang bata at itinurn over sa DSWD Manila. Pero ayon sa Social Welfare Department, buhay ang mga magulang ng 12 anyos na bata at naibalik na ito sa kanila noong November 7. Totoong binugbog daw ang bata ng iba pang street children. Pero marami pang bahagi ng kumalat na kwento ang hindi raw totoo. Apparently po, hindi naman po pala talagang Yolanda victim yung bata. Isang pamaraan ho nila yung sa panghihingi ng limos. Natuntun namin ang pamilya ng bata sa isang eskinita sa Rizal Avenue, Maynila. Nakausap namin ang kanyang ina. Wala ang kanyang anak na pumasok daw sa eskwelahan. Ang eskinitang ito ang nagsisilbi nilang tahanan. Masaya raw siyang naibalik ang kanyang anak na isang buwan ding nawala dahil nagtatampo sa kanya. Pinagbabawalan daw kasi niya ang anak sa pagkahumaling nito sa internet. Umuwi madaling araw. Anong gagawin mo yung hindi ka mapagalitan mo rin? Siyempre nanay ka eh.
Kaya payo ng DSWD, imbes na mag-post sa social media ng mga hindi kumpirmadong bagay, idulog na lang agad sa kinauukulan ang mga ganitong kaso. Lagay sa Facebook, minsan gospel truth ang tingin natin, di ba? So, agad-agad ang ano natin, gusto natin tumulong na without knowing talaga kung totoo po ito o hindi. Trisha Zafra, Nakatutok, 24 Oras. Mainit na tinanggap sina Marian Rivera, Dingdong Dantes at Julie Ann San Jose sa ginanap na GMA Pinoy TV concert sa Dubai. Nagpakilit ng mga kapuso nating OFW sa Dubai ang soon-to-be Mr. and Mrs. na sila Dingdong at Marian. Bukod pa yan sa kanilang pagpapasiklab sa stage. Nagpabilib din sa kanyang performance si Julie Ann San Jose. Naka-meet and greet pa ng mga OFW ang ating kapuso stars. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap nyo sa amin. Makakaasa po kayo na talagang paliligayahin kayo na lahat ng mga artista ng GMA. Kaya sana po huwag kayong magsawa. Sobrang saya po kami dahil sa mainit na pagtanggap nyo sa amin dito sa Dubai. Kaya po talaga sobrang naliligayahan kami at na-excite kami lalong gumawa ng mas maraming magagandang shows para sa inyo. Sana po ay nag-enjoy po kayo sa munti po naming handog po para po sa inyo. Susunod, traffic enforcer na tindero rin ang